Mayong adlaw sa iyong tanan, pagpalaing kayong lahat ng Diyos sa pangalan ni Jesus, kayong naabot ng ating programang Spiritual SOS. At kung ikaw man ay nangangailangan ng tulong at kung kinakailangan nyo na makakausap, bukas ang ating help center para tanggapin kayo. At kung ikaw man ay nasa malayong lugar, at kung nais mo nang may makakausap, meron din tayong helpline na available para sa inyo. Ito ang ating contact number, 0919-991-8307. At handa yung mga lingkod ng Diyos para magbigay ng payo, ng gabay para sa iyo na nangangailangan nito. Again, itong helpline natin, 0919-918-8307. At gaya ng sinabi ko, ang ating help center ay bukas para tanggapin kayo. At ikaw na siguro humaharap sa mga problema nandyan sa inyong bahay na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Nandyan, nasa kwarto, bagsak ang iyong buhay, lugmok dahil sa mga problema na yung pinagdadaanan. Pero lagi mong tandaan mga kaibigan, ng Panginoong Diyos ay handa na magbigay sa atin ng kung ano man ang ating pangangailangan. Yes, nakikita ng Diyos ang pangangailangan mo. Kaya nga lang hinihintay niya tayo na tayong lumapit sa Kanya sa oras na gamitin natin ang ating pananampalataya. Kaya nga iniimbitahan kita na gamitin mo ang pananampalataya mo sa Diyos at panigurado handa yung Diyos na tulungan ka. Gaya na susulat dito sa Biblia, dito sa Salmo, chapter 22, verse 24. Sapagkat hindi niya hinamak o kinapotan man ang kadalamhatian na nagdadalamhati at hindi niya ikinubli ang kanyang mukha sa kanya, kundi pinakinggan ng siya'y dumaing sa kanya. At mga kaibigan, ang Panginoong Diyos ay laging handa para dinggin ang mga taong handang dumaing sa Kanya. Nakikita niya ang mga nagdurusa, ang mga naghihirap, ang mga nangangailangan ng tulong. Pero kung hindi sila tatawag sa Panginoong Diyos, hindi niya siya mapapakinggan. Kasi nga ang hinihintay niya na tayo ay dumaing at lumapit sa ating Ama, sa ating Diyos. At panigurado, natutulungan niya tayo. Kaya nga, iniimbitahan kita na ikaw na nagdurusa, ikaw na hirapan, ikaw na depressed, nag-iisip na magpakamatay kasi nga, hindi mo na alam kung ano yung dapat na gawin. Hindi mo alam yung solusyon. Pero, let me tell you something. Yung Diyos, nasa Kanya yung solusyon. Siguro, nasubukan mo nang humanap ng tulong sa ibang tao, pero nabigo ka lang nila. Kasi, tayong mga tao, tayo limitado. May mga bagay, kaya nating ibigay, kaya nating tumulong, pero hindi lahat. Pero ang Diyos, kaya niyang lahat. Kaya niyang tulungan ka. Ano mang kalalim ng problema mo, gaano mang kalaki yung problema mo, ang Diyos ay mas malaki sa iyong mga problema, mga kaibigan. Kaya ngayon gusto ko kayo na imbitahan at samahan ako sa panalangin ito na may pananampalataya para sa iyo, ikaw nangangailangan ng tulong. At maniwala ka, sumampalataya ka na yung Diyos, ibibigay niya sa iyong lakas, ibibigay niyang pangangailangan mo para sa iyo, ikaw na tatawag sa Kanya. Ngayon, manalangin tayo sa Diyos, ipikit niyo ang inyong mga mata sa pangalan ni Jesus. Panginoong Diyos, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, hiningi namin sa iyo, Panginoon, na tulungan mo yung mga taong ito na kasama kong nananalangin at dumadaing sa iyo. At may pangako rito na kung sino man yung daraing sa iyo, Panginoong Diyos, sila ay papakinggan mo. Sila, Panginoong Diyos, ay tutulungan mo. Kaya nga, Panginoon, tulungan mo ang tao itong nagdurusa dahil sa mga problemang pinagdadaanan niya. Marahil humaharap siya, Panginoon Diyos, sa matinding problema to the point siya ay depressed. Hindi makatulog ng maayos sa gabi. Nag-iisip na magpakamatay. Pero Panginoon, ginagamit niya ang pananampalataya ngayon din para tumawag sa iyo. Kaya nga, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin at tulungan mo ang mga taong ito. Kaya nga, mga kaibigan, ngayon din,
Ikaw na gumagamit na iyong pananampalataya. Ikaw na dumadaing sa Panginoong Diyos. Ikaw na tumatawag sa Kanya at sumasampalataya. Ngayon din, tanggapin mo ang tulong na hinahanap mo. Tanggapin mo yung tulong na iyong pangangailangan. Tanggapin mo ang lakas, ang panibagong pag-asa. Tanggapin mo ngayon din sa loob mo ang kasiguraduhan na dinig ka ng Panginoong Diyos. Sa Panginoon, salamat at naniniwala ako na ibinibigay mo na sa mga taong ito ang kanilang pangailangan. So my friend, ikaw ay magaling na. Ngayon din, meron ka ng lakas para harapin yung kinabukasan mo at kasama mo yung Diyos dahil sumasampalataya ka sa Kanya. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat-lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa lamang para sa buhay namin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at kung naniniwala kayo, sabihin niyo, Amen. Amen. Mga kaibigan, pinagpala ka na ng Panginoong Diyos at ito dapat ang ating pananampalataya. Umarap ka man sa problema, dumaing ka lamang sa Panginoong Diyos at handa Kanyang tulungan. Maaari mo ring i-share ang link na ito para sa iyo mga kapamilya, para sa mga taong alam mong nagdurusa at panigurado. Naniniwala ako na gagamitin ng Diyos ang programang ito para abutin sila. Amen? At ganun din, bukas ang ating health center, ang Simbahang Universal, ay welcome ka na magpunta sa tahanan ng Diyos. Nandito ako ngayon din sa simbahan natin, dito sa Bacolod. Kung ikaw man ay taga Negros Occidental, Negros Oriental, at palapit ka lamang dito sa Bacolod City. Nandito lamang ako sa Rizal Street, corner Locsin Street. Dito kami sa GMA Building, Unit 102. Dito kami ground floor. Sa tapat lamang kami ng RCBC Bank. Nais namin kayo na magpunta at narito kami at handa na tumulong sa iyo. Ganon din, meron tayong simbahan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito ako sa Visayas at meron tayong mga simbahan sa Mindanao. At hayaan ko yung mga pastors na magsabi ng kanilang mga schedules at ganoon din kung ano ba yung nagaganap sa simbahan natin dyan sa Visayas at Mindanao. Magandang araw sa iyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Yes, ako si Pastor Jairo Nayon. Nandito ako sa Universal Church, Iloilo City. And gusto ko mga kaibigan na mag-inform lahat kayo nakatira diri sa Iloilo. Ang church ay bukas, adlaw-adlaw para tulungan ka. Tulungan ang pamilya ninyo. Lahat kayo na yon na may problema, na may sakit, karamdaman, problema sa addiction, sa pamilya, problema sa pinansyal. You know mga kaibigan, ano ang klase ng problema siguro you are facing now. Yes, ang gusto kong sabihin na yun, may solusyon sa problema na ito. May solusyon lahat ng mga sitwasyon na mabigat sa buhay ninyo. Pero isang bagay na kailangan mo gawin, na pumunta kayo sa church at yung simbahan diri sa Iloilo ay bukas adlaw-adlaw para tulungan ka. Ikaw nandyan na kailangan mo ng tulong sa pinansyal ng buhay, meron po tayo ay strong meeting every Monday, alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, 6:30 p.m. Yes, pumunta kayo and tatanggapin mo isang direction, isang gabayan para tulungan ka sa iyong pinansyal ng buhay, prosperity with God. Every Wednesday, meron po tayong pinaka-important meeting na hanapin mo ang Espiritu Santo, na seek ang presensya ng Diyos. Kung gusto nyo malaman more about sa Panginoong Diyos, na palakasin ang iyong relasyon sa Diyos, ang iyong salvation, na seeking the Holy Spirit, every Wednesday, meron po tayong meeting diri sa Iloilo, alas 8 ng umaga, alas 10, alas 3 ng hapon, 6:30 p.m. Yes, pumunta kayo and magiging kayo na mas malakas, mas matibay sa iyong pananampalataya. At siguro ikaw nandyan ay facing now ng malaking problema and hindi mo alam kung paano resolbahan ito, spiritual na problema. Every Friday meron po tayong meeting,
alas 8, alas 3, alas 10, alas 6:30 ng gabi. Meeting ito para gawin po natin na malakas prayer of deliverance, na rebuke ang masamang espiritu, na change ang sitwasyon na to. Every Friday, ang simbahan dito magiging isang kampo ng giyera ng espiritual. Yes, na fighting natin against sa lahat ng problema. Pumunta kayo and tatanggapin mo ang kalayaan, ang himala na kailangan ninyo. Amen? And of course, meron po tayo every Sunday. Napaka-importante meeting as well, alas 10 na umaga. Diri po, as you can see, ang church natin, every Sunday, ang mga upuan ng lugar na ito ay puno ng mga tao na kailangan ng tulong, naniniwala sila sa kapangyarihan ng Diyos, and ikaw as well ay imbitado. Prayer para sa pamilya, na seeking the Holy Spirit. Sunday, ang mass gathering natin, gathering of faith para change your life, para baguhin ang buong pamilya ninyo. Lahat kayo nakatira diri sa Iloilo, sikapin nyo na pupunta. Kayo na ibang bansa na yon na nanood ang video na ito, imbitahan mo ang pamilya ninyo, imbitahan mo ang kaibigan, nakatira sila diri sa Iloilo, tatanggapin nila ang blessing as well. Amen? Ang address ng simbahan diri sa Iloilo at locate Virginia Jeffalana Building, 2nd floor, Luna Street, malapit sa Gaisano, Capital La Paz, at sa Tinda La Paz. Malapit as well sa Forest ng Funeral. Malapit sa Tindahan ng La Paz. Madali lang na hanapin mo yung address na ito ng district ng La Paz sa Iloilo City. Sikapin nyo na pupunta. Sigurado ako, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? God bless you mga kaibigan, and see you lahat kayo diri sa Universal Church Iloilo City. God bless you. Hi, dito sa UCKG Cebu, ang pintuan ng ating health center ay bukas para tulungan kayo na nagdurusa, naghihirap, puno ng problema, kayo na hindi nyo na alam kung ano yung inyong gagawin, kung ano pa yung pwede nyong magawa. Nandito kami para tulungan kayo. Yung Simbahang Universal sa Cebu ay open every day para magbigay sa inyo ng anumang kailangan ninyo na tulong. Kaya nga, iniimbitahan ko kayo this coming Sunday, alas 10 ng umaga, para mag-participate sa aming service na kung saan tatanggapin mo yung iyong himala, tatanggapin mo yung iyong solusyon, dahil yung oras ng pagbabago, ng solusyon, ng himala ay hindi pa natatapos. So iniimbitahan kita, dalhin mo yung inyong mga kapamilya na may mga sakit, mga kakilala na problemado, o anumang uri ng problema na kinakaharap nila, sigurado kung magkakaroon ng resulta, ng solusyon. Ang aming address ay dito lang sa Jesuits Building, V. Rama Avenue, Barangay Guadalupe, Cebu City. Sa taas kami ng 360 Pharmacy, malapit sa Guadalupe Church. Kaya pumunta kayo as well. Yung simbahan ay open din from Monday to Friday. Meron kami mga services ng alas 8, alas 3, at alas 7 ng gabi. So, welcome na welcome kayong lahat. Pumunta kayo dahil may naghahantay na isang malaking transformasyon at solusyon para sa buhay ninyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Bye-bye. Muli, dito sa ating Simbahang Universal sa Davao, tayo ay available para magbigay tulong at magbigay nitong mensahe mula sa Panginoon. Dito sa Simbahang Universal sa Davao ay matatagpuan po dito lamang sa malapit sa Davao City Hall, dito po sa may Iniego, former Anda Street, corner Rizal Street, malapit lamang sa may Card Bank. Actually, sa tabi lang tayo ng Card Bank mismo. And nandito rin yung ating simbahan bukas para makatulong sa mga tao na nais pang malaman at mapalapit yung kanilang relasyon sa Ginoo. Kaya nga po gusto ka naming imbitahan, marahil ikaw ay ligaw, puno ng duda, puno ng takot, maraming tanong patungkol sa Diyos,
patungkol sa relasyon mo sa Diyos mismo at naghahanap ka ng tulong na masagot itong mga bagay na ito, maaari po kayong dumalo. Samahan kami. Meron tayong gawain today. Kakatapos lang ng service natin kaninang umaga, alas 10. Ngayon, mag-i-start tayo mamaya-mayang alas 3 ng hapon. At ngayon din, mamayang gabi, alas 7 ng gabi, magkakaroon tayo ng ating main service. At ikaw po ay imbitadong pumunta upang tumanggap ng mensahe para sa iyong kaluluwa upang maging matatag sa relasyon mo sa Ginoo. And kung ikaw din ay nangangailangan ng tulong, Pastor, meron akong sakit, meron akong karamdaman, kailangan ko ng tulong. Siguro nga, ikaw yung taong naghahanap ng kausap dahil sa matinding depresyon, matinding takot, pag-aalala. Ikaw din po ay available na pumunta. Ang church natin ay bukas na buong araw dito sa ating Simbahang Universal sa Davao at maaari po kayong pumunta upang tumanggap ng payo, panalangin at tulong mula sa Diyos. Muli, ang ating address ay matatagpuan malapit lang sa City Hall, dito po sa may Iniego, former Anda Street, dito po sa may corner Rizal Street, sa may tabi lamang ng Card Bank. Maaari po kayong pumunta at tumanggap itong payo, panalangin at mensahe mula mismo sa salita ng Diyos upang matulungan ka. Ganun din tuwing Domingo, alas 10 ng umaga, meron din tayong gawain na alas 7 ng umaga at alas 6 ng gabi. Pumunta at tumanggap, ma-experience itong pagpapala na mula sa Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako si Pastor Elmer and once again nandito ako sa UCKG Coronadal. Kahapon, nag-usapan natin yung patungkol sa Ark of the Covenant or Kabanang Tipan. And alam natin ito ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos o yung Diyos mismo. Kaya every Monday, pinag-uusapan natin ito kasi napaka-importante na yung Diyos kapag nasa unahan natin sa pamilya, sa kalusugan, especially pagdating sa finances. Sa ganitong paraan, my friend, bibigyan niya tayo ng kaalaman, mga idea kung paano natin palaguin yung ating financial life. Kaya today, huwag mong palampasin itong araw na to kasi alam natin every Monday sa lahat ng Simbahang Universal, ito ay prayer. Okay? Pinaglalaban natin every Monday yung patungkol sa financial life. Kaya my friend, kung yung sitwasyon ng finances mo ngayon ay medyo hirap na hirap ka, dahil sa dami ng utang, lubog sa utang, so hindi mo na alam yung gagawin mo, so pumunta ka ngayong araw na to. And I believe yung Diyos, bibigyan ka ng idea, ng kaalaman, para mabayaran lahat yan, mapagtagumpayan yung problema pagdating sa finances mo, and makaalis ka sa sitwasyon na hindi maganda pagdating sa finances mo, kaya sa business mo. So, isa sa mga service natin ngayon ay meron pa tayong alas 3 ng hapon, but meron pa tayong alas 6 ng gabi. Kaya mga kaibigan, huwag niyong palampasin yung pagkakataon na ito. So, bago matapos itong invitation na to, gusto ko rin sabihin sa inyo na this coming Wednesday din, bukas yung church natin dito sa Coronadal, and alam natin every Wednesday din ay pinag-usapan natin yung patungkol sa mga mga sign na nangyayari ngayon sa mundo natin. So dapat mahalaga natin maintindihan yung mga ganitong sitwasyon para mapaghandaan natin. Hindi tayo magugulat at the same time, my friend, alam natin kung ano yung mangyayari in the future. Kaya naman, napaka-importante na makarating ka or makapunta kayo this coming Wednesday din kasi meron tayong banal na hapunan or Lord's Supper. And alam natin yan ay isang seremonya na mahalaga or sagrado sa mata ng Diyos. So isa sa mga service natin this coming Wednesday, meron tayong alas 8 ng umaga, merong alas 10, but yung pinaka-main service natin ay alas 3 ng hapon. And meron din pa tayong alas 6 ng gabi. So mga kaibigan, huwag niyong palampasin yung itong pagkakataon na ito. So pumunta ka today para sa finances mo, and this coming Wednesday naman, patungkol naman sa spiritual. So mga kaibigan, yung ating address dito sa UCKG Coronadal ay located lang tayo sa may GCCE building, sa may second floor, Aquino Street,
Sonto, City of Coronadal. So tapat lang tayo ng KCC Employees Entrance and tabi lang tayo ng RD Pawn Shop. So mga kaibigan, pagpalain kayo ng Diyos. Nagkaroon ako ng COVID at nagsimula akong mahirapan huminga. Tinakbo ako sa ospital at habang hinihintay ko yung doktor ay nagkaroon din ako ng panic attack. Naalala ko nung oras na yon, binigay ko yung buhay ko sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, tanggapin mo itong buhay ko kasi mamamatay na ako. Lumaki ako sa Kristiyanong pamilya at yung nanay ko ay nagsimula siyang pumunta sa Simbahang Universal. Naalala ko nung nagkasakit yung nanay ko at yung sakit niya ay hindi nagagamot. Pero ginamit niya ang kanyang pananampalataya. Gumaling siya. Ginamit niya yung pananampalataya niya. Pinagpala siya. Sumasagana siya. Ikinasal siya sa mabuting lalaki. Ang akala ko, ang maging Kristiyano ay ganun. Maging masagana, magkaroon ng mga bagay mula sa Diyos. At sa ganong paraan ako lumaki. Nakilala ko yung asawa ko sa eskwelahan. Nakilala ko yung taong gusto ko, kaya nagpakasal kami sa simbahan. Pag yung mga tao titingnan nila yung marriage namin, iisipin nila na magandang samahan nila, masaya sila. Pero yung totoo, hindi talaga ganun. Wasak yung relasyon namin. Madami kaming pag-aaway. Yung marriage namin ay hindi talaga maayos. Nagdesisyon ako na mag-focus sa kasaganahan ko. Sinusubukan kong magkaroon ng magandang trabaho. Hindi tumagal, lumipat kami ng bansa. Nagdesisyon kami na lumipat sa bansa, kaya pumunta kami sa US. At yun na nga ang pinakamasamang pangyayari sa buhay ko. Kasi yung mga oras na nandun ako, parang 1 taon na akong hindi nakakapanood ng service sa church para manalangin, para pagtuunan ng aking spiritual na buhay. Nagpupursige lang ako para sa aking pinansyal. Marami akong sinubukan para magkaroon ako ng pera. Nagpatayo ako ng negosyo at ng kung ano-ano pa. Hindi ako nagtagumpay sa lahat ng ginagawa ko. Naalala ko, gumagawa ako ng maraming kadena ng panalangin sa simbahan para sa aking pinansyal na buhay. Pero kapag hahanapin ko na ang banal na espiritu para sa aking kaligtasan, hindi ko ito ginagawa ng maayos. Pumunta ako sa US para magkaroon ako ng magandang buhay. At 1 taon na akong nasa US pero walang koneksyon sa Diyos. Nawala yung koneksyon ko sa Diyos. Kaya yung asawa ko ay pumunta rin sa US at sinabi niya sa akin na hindi nagiging maayos ang buhay namin. Nakatuon lang kami sa pera. Talagang pinagtuunan namin ito hanggang sa makalimutan na namin ang Diyos. At nung panahon na dumating siya doon, bumalik kami ulit sa simbahan pero hindi pa kami tunay na inaipanganak sa Diyos. Noong 2019, nagdesisyon kami na lumipat sa UK para magkaroon ng mas magandang buhay. At noong 2020, dumating ang COVID. Nagkaroon ako ng COVID. Nung makita ko siyang may sakit, naisip ko na baka mag-isa na lang ako at kung may mangyari sa kanya na hindi maganda, ano ang gagawin ko sa nag-iisang anak ko? Iiwan niya kami dito sa lugar na ito, sa lugar na hindi naman ako nakakapagsalita ng lengguwahe nila dito ng maayos. Kaya sa oras na iyon, ang Diyos ang naglagay sa aking isipan na lumapit ka sa akin. Pinakita ng Diyos na ang kailangan ko lang gawin ay isuko ang buhay ko sa Kanya. Kaya nagsimula kami na mag-attend sa church, pero nakalipas ang ilang buwan, nagsara ang church dahil sa pandemic. Nang makita ko ang sitwasyong ito, nag-umpisa ko na gawing altar ang aming sala. Kaya sa oras na iyon, nagsimula ako na ibigay sa Diyos yung buhay ko. Bumalik ulit ako sa Brazil para doon magpagamot kasi nung panahong iyon, napakahirap sa UK kaya bumalik ako ng Brazil. Pumunta ako sa simbahan para magpabautismo at pagkatapos nun,
Marami pa rin akong problema sa aking kalusugan at sa Brazil na ako nagpagamot. 1 buwan rin ako doon at bumalik ako sa UK, at na makabalik na ako sa UK, nagdesisyon ako na seryosohin na ang relasyon ko sa Diyos. Kaya pumunta ako sa altar at nagdesisyon na isakripisyo ang aking sarili. Ako at ang aking asawa ay pumunta sa altar at ang resulta ay nabautismuhan ako ng banal na Espiritu. Pinagtuunan ko iyon ng pansin ng mahigit sa 3 taon. Hindi iyon naging madali, pero sinakripisyo ko ang aking sarili, pinagtuunan ko iyon ng pansin, at pagkatapos nun, natanggap ko ang banal na Espiritu. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Ngayon, ang buhay namin ay isang pagpapala. Naging maayos ang relasyon ko sa aking asawa. Pinagpala kami ng 2 anak. At ngayon, pagkatapos naming unahin ang Diyos, natanggap namin ang mga pagpapala na galing sa Diyos. Nagkaroon kami ng bahay, may sarili kaming sasakyan, at lahat. Ang buhay namin ngayon ay masagana na at maayos na. At ang sakit ko sa tiyan ay nawala na, kaya nakakatulog na ako ng maayos. Kasi dati, hindi ako makatulog ng maayos. Ngayon, meron na akong kapayapaan. Punong-puno ako ng Espiritu ng Diyos. Nakita ko yung pagbabago sa aming pagsasama kumpara noon. At ngayon, ang pamilya namin ay nasa presensya na ng Diyos. Ginagawa kung ano ang hinihingi ng Diyos. At para malaman kung ano ang plano niya sa amin, at kami ay masaya. Ang pinaka-importante sa akin ngayon ay ang banal na Espiritu. Nang mabautismuhan ako ng banal na Espiritu, yun ang pinaka-importanting bagay na kailangang maintindihan, at nagkaroon ako ng pagmamahal na magligtas ng mga kaluluwa. Alam mo yun, yung pagmamahal sa gawain ng Diyos.